Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin at lalong higit sa ating Panginoon. Pagpaunmanhin po ninyo mga kapatid sapagkat nagkaroon po tayo ng konting technical difficulties. Gayunpaman, ay ito na po yung ating pasimula ng ating gawain, at bago po tayo magpasimula, ito pong live po na ito ay nagmumula po sa Door of Faith, Tubuan, Pila, Laguna, sa pangunguna po ng District 6, sa pangunguna po ni Ma'am Cheryl Manansala. Bago po tayo magpasimula, tayo pong lahat ay ayusin natin ako. Ayan. Tayo pong lahat ay umawit muna sa ating Panginoon. Mahabaging Diyos, lagi ka pupurihin sa taglay mo kagandahan. Sambahin ka, luwalhatiin ang ngalan mo. Sakdal tamis, kay sarap na sambitin, magsisilbing yaman ng puso't damdamin. Palagi kang ihahayag ng puso ko, nagagalak ang iyong kagandahay. Pupurihin ng buong lakas, hindi ako mahihiya, ipahayag ka sa lahat, Diyos na makapangyarihan. Ibubunyi hanggang wakas. Sa simula po. Mahabaging Diyos, lagi ka pupurihin sa taglay mo kagandahan. Sambahin ka, luwalhatiin ang ngalan mo. Sakdal tamis, kay sarap na sambitin, nagsisilbing yaman ng puso't damdamin. Palagi ka ihahayag ng puso ko, nagagalak ang iyong kagandahay. Pupurihin ng buong lakas, hindi ako mahihiya, ipahayag ka sa lahat, Diyos na makapangyarihan. Ibubunyi hanggang wakas. Palagi ka, hallelujah,
Ipahayag ng puso ko, nagagalak ang iyong kagandahan. Pupurihin ng buong lakas, hindi ako mahihiya. Ipahayag ka sa lahat, Diyos na makapangyarihan. Ibubunyi hanggang wakas, palagi ka ihahayag ng puso ko, nagagalak ang iyong kagandahan. Pupurihin ng buong lakas, hindi ako mahihiya. Ipahayag ka sa lahat, Diyos na makapangyarihan. Ibubunyi hanggang wakas. O hallelujah! Purihin kayo aming Panginoong Diyos. Sambahin kayo aming Panginoon. Kaya Panginoong Diyos, sa umagang ito, tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin naming Panginoon, na magkaroon kami ng katapangan at hindi nga kami mahiya, Panginoong Diyos, na patuloy na ibahagi ang inyong salita. Dahil ito nga ang nagbibigay kapangyarihan at kaligtasan sa sino mang mananampalataya sa inyo aming Panginoon. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang sino man na nakikinig sa mga oras po na ito, ay patuloy po ninyong katagpuin, patuloy po ninyong kausapin, Panginoon. At gayon din naman, Panginoong Diyos, ay patuloy na kayo lamang po ang mataas at patuloy na madakila. Hindi po ako na nagpapahayag po ng inyong mga salita, Panginoon, kundi kayo lamang po aming Panginoon. Patuloy namin pinagkakatiwala ang buong gawain na ito, aming Diyos. At patuloy namin inaari, Panginoong Diyos, na tagumpay na ang gawain na ito sa tulong po ninyo. Purihin kayo, aming Panginoon. Sa inyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Papuri po sa ating Diyos, mga kapatid. Isang magandang umaga sa bawat isa. Ano po? So marahil sa ating inawit sa mga oras po na ito, ano po, ay hindi na tayo magtataka kung ano man po yung ating pag-aaralan sa mga oras po na ito. Amen po. Ano? So ngayon po, maibuklat po kayo sa akin sa Aklat ng Roma, chapter 1. Ulitin ko po, Aklat ng Roma, chapter 1, verse 16 to 17. Kaya nga po nabanggit ko, alam ko po, tayo bilang mga mananampalataya ay hindi na po ito bago po sa atin. Ano po? Ulitin ko po, Aklat ng Roma, chapter 1, verse 16 to 17. Naririnig na naman po ako ng bawat isa. Ano po? Yan, akin pong babasahin. Sa Aklat ng Roma, chapter 1, verse 16 to 17, ang sabi po rito, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din naman sa mga Griego. 17, sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ano po? Amen. Ano po? So, gaya nga po na nabanggit ko sa inyo mga kapatid, bilang isang matagal ng mananampalataya ang ilan sa atin, marahil ay maraming ulit na natin itong naririnig at nababasa. Ano po? So, for sure, pag lagi talaga tayong nagbabasa, sabi po dito, ngunit sa mga oras na ito,
mga kapatid, muling ipinapaalala sa atin ng Diyos na huwag tayong mahihiyang ipahayag ang mabuting balita na ating natanggap. Amen po. So, bakit po ba napakahalaga, mga kapatid, na ipahayag natin ang mabuting balita ng Diyos? So, sabi nga po doon sa English version, for this is the power of God unto salvation. So, yung word na power, hango sa salitang Griego, na ang ibig sabihin ay dunamis, na on other terms, sa English term, it is the ability to perform. So, sa madaling sabi, mga kapatid, yung mabuting balita daw ay may kakayanan. So, yun yung pinakatamang term. So, ano daw yung kakayanan ng mabuting balita, mga kapatid? Sabi rito, una, may kakayanan na gawing matuwid ang makasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na ibinabahagi natin yung mabuting balita na ibinibigay, na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tayo na mga nakaranas, mga kapatid. So sabi dito, kayang gawing matuwid ang makasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Mababasa po natin yan sa Efeso chapter 2, verse 8 to 9. Basahin ko lang po saglit. Alam ko, mga kapatid, alam na po natin ito. Pero anong gamot nga po ba sa kalimot kundi paalala? So sabi po dito sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. At pangalawa, anong kakayanan ng mabuting balita? Sabi dito, ang kakayanan ng mabuting balita, ay kayang baguhin ang buhay ng tao tungo sa pagiging kawangis ng Diyos. Amen po. So, ang bawat isa po sa atin, tayo na nakatanggap ng mabuting balita, hindi lamang po tayo niligtas ng Diyos mula sa ating makasalanang kalalagayan, kundi binago tayo ng Diyos. At glory by glory, binabago pa rin ng Diyos hanggang sa maging kawangis ni Kristo. Yun talaga yung isa sa mga goal para po sa atin. Amen po? Alam na po natin ito, mga kapatid. Pangatlo, ano po yung kakayanan ng mabuting balita? Sabi dito, magbigay ng pananampalataya sa isang tao. Tunay naman po talaga. Amen po. Sabi po dito sa Romans chapter 10, verse 17, isa sa mga kilalang verse na lagi nating binabasa. Sabi po rito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen po? So, kung walang mangangaral ng mabuting balita sa mga hindi mananampalataya, sa mga hindi nakakakilala, paano sila magkakaroon ng pananampalataya? Kaya po napakahalaga na patuloy po nating binabahagi yung mabuting balita saan man tayo naroroon. At pang-apat, sabi rito, yung kakayanan ng mabuting balita, ay dalhin ang tao tungo sa pagsisisi. Isa po sa best example po dyan, mga kapatid, ay sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verse 37 to 39. So ito po yung mga panahon na kung saan ay yung kumilos ang banal na spirito. Yan. Pag pauminhin po ninyo, medyo bumabagal po ang signal. Dinig naman po ninyo ako, mga kapatid. Amen po. So ulitin ko po, yung verse po natin sa mga oras po na ito, yung sa pang-apat, yung mabuting balita ay kaya tayong dalhin tungo sa pagsisisi. So mababasa po natin yan sa Acts chapter 2. Wait lang po, mga kapatid. Ayusin lang po natin ng kaunti. Ayan, okay na po ang signal. So, balik po tayo, mga kapatid. So, pang-apat, kayang dalhin ng mabuting balita ang tao tungo sa pagsisisi. Mababasa po natin yan sa chapter 2, verse 37
to 39. Sabi nga po dito, nung ibinahagi nga ni Apostol Pedro, yung tungkol sa Panginoong Hesus, anong response ng tao? Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang iba pang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon. Yan, kita niyo. Parang nawala yung signal. Nawala ako. Pero dinig niyo ako. Wait lang po mga kapatid. Ayan. Ayan. Kita niyo na po ako ulit. Po? Pagpaumanin po ninyo talaga mga kapatid, medyo nawawala ang signal. Hindi ko po maintindihan kung bakit. Po? Pero purihin ang Diyos. Po? So, gaya po nung nabanggit kanina, so nung nagbahagi si Pedro, si Apostol Pedro sa mga tao, ang isa sa mga naging response nila ay nabagabag talaga sila. Sabi nga yung sa English term, yung puso daw nila, their hearts have been cut, So, at napakahalaga, na isa sa mga sangkap ng mabuting balita ay yung tungkol sa pagsisisi pagdating sa ating mga kasalanan. At panglima, medyo bibilisan lang po natin, ang kakayanan daw ng mabuting balita ay magbigay ng buhay na walang hanggan na nakatakdang tanggapin ng sino mang mananampalataya sa kaganapan ng panahon. Pagdating ng dulo ng panahon, matatanggap natin yung kaganapan ng buhay na walang hanggan para po sa bawat isa sa atin na nananampalataya sa Panginoon. So isa po iyan, ilan po iyan bakit napakahalaga na ipahayag natin yung mabuting balita. At pangalawa, dalawang puntos lang naman talaga yung aking babanggitin, dahil sabi dito, it tells by the gospel the only way for us to be in line with God, and that is through faith in Jesus. Yun lang po yung paraan, para po yung mabuting balita, yung binabanggit ng mabuting balita ay tinutulungan tayo na maayos tayo sa Diyos, at yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kung matatandaan po natin sa dati nating pananampalataya, marami tayong mga paraan, mga kapatid, na akala natin yun ang makapag-i-inline sa atin sa Diyos. Akala natin yung mga gawa natin, akala natin yung mga ritual na ginagawa natin noon, hindi po iyon, kundi yung pananampalataya lang po natin kay Kristo. At napakahalaga na ibahagi po natin yung mabuting balita para nang sa gayon malaman nila kung ano yung kailangan nilang gawin, kung ano yung tama. Amen po. Sabi po dito. At ngayon, dahil alam naman po talaga natin ito, sabi po dito, at isa tayo sa mga nakatanggap ng kapangyarihan ng mabuting balita at naranasan natin ang tunay na pagbabago ng Diyos, glory by glory, lalo na nung pinagkalooban tayo ng banal na Espiritu. Alam ko po, na ang bawat isa na nakikinig po sa mga oras po na ito, mga kapatid, ay talagang natanggap yung kapangyarihan ng mabuting balita. At hindi lang doon, alam natin at naranasan natin yung pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa po sa atin. Amen po. Pero ito yung tanong sa atin, mga kapatid, sa mga oras po na ito. Bakit po natin ito pinag-uusapan? Ngayong naalala natin yung kapangyarihan ng mabuting balita, bakit po natin ito pinag-uusapan? Sabi po dito, kasi mga kapatid, tanggapin man natin o hindi, napakaraming mga Kristiyano ang nahihiyang ibahagi ang mabuting balita. Totoo po iyan, mga kapatid. Napakaraming mga Kristiyano ang nahihiya na ibahagi ang mabuting balita. Masakit man pong isipin, mga kapatid,
Magbibigay lang po ako ng ilang mga rason bakit po maraming nahihiya na Kristiyano na ibahagi ang mabuting balita. Ano po? Marahil ilan ito, ano po, natatakot. Una, natatakot isipin ng tao ang patungkol sa kanya. Ano po? Pangalawa, hindi alam kung paano sisimulan. Ang Panginoon, hindi ko po alam paano ako mag-share ng mabuting balita eh. First time ko po ito. Lalo kapag mga first time, ano po. At pangatlo, natatakot sa mga itatanong ng mga taong tutuligsa. Totoo po iyan, nakakatakot naman talaga mga kapatid. Minsan kakabahan ka talaga, baka pag yung nasharean mo ay marami palang alam. Tapos kapag tinanong ka, hindi mo alam kung anong sasagutin. Ano po? Pang-apat, dahil walang kasama sa paghayo. Gusto lagi may kasama. Ano po? At pang-apat at pang-lima, ano po, walang kumpiyansa sa salita ng Diyos. Yun ang pinakamasakit. Ikaw na nakaranas ng mabuting balita, nararanasan mo yung kapangyarihan ng Diyos at alam mo sa sarili mo at yung mga natao sa paligid mo na nakikita kanilang nagbabago at nung magbabahagi ka ng mabuting balita, parang nawalan ka ng kumpiyansa. Ano po? Bakit ko po ito nasasabi? Ano po? Kasi mga kapatid, ako bilang isa sa mga patotoo, naranasan ko po yung mahiya. Ano po? Kaya nga, lagi kong dalangin sa Panginoon noon, mga kapatid. Panginoon, bigyan niyo po ako ng katapangan na maibahagi ang inyong mga salita. Hindi ito yung panahon para magkaroon ng mga sarili kong dahilan, mga sarili kong mga rason para hindi ko kayo maibahagi. Ano po? Kasi tumatakbo ang oras. At marami pa tayong mga rason. Marahil, may ilan sa atin na hindi pa kaya magbahagi ng mabuting balita. Pero mga kapatid, yung mabuting balita na ito ay hindi lamang ibinabahagi dapat ng mga pastor, ng mga may katungkulan sa iglesia, kundi alam naman po natin ito mga kapatid, ito ay mandate sa atin ng Diyos. Ito yung utos sa atin ng Diyos na sinasabi sa Matthew 28. Sabi nga po dito, kung ganito yung mga response natin, na tayo'y pakiramdam natin, nahihiya tayong ibahagi ang salita ng Diyos, ang mangyayari sa atin, ito yung mga ganitong kadahilanan na nagpapatunay sa atin na, una, wala tayong kahandaan sa paghahayag ng mabuting balita. Isa sa mga problema po iyan. Kaya hindi mo kaya magbahagi kasi wala kang kahandaan. Kaya ang dahilan mo, hindi ko alam paano magsisimula. Bakit di natin simulan muna na pag-aralan yung mabuting balita? Hindi ka mag-practice muna. Hindi ka magpaturo. Pangalawa, hindi natin talaga nauunawaan ang pagkapanginoon ni Kristo sapagkat siya ang nag-utos sa atin hinggil dito. Tandaan po natin mga kapatid, tayo alipin ng Diyos. Kung ano yung sinabi sa atin ng Diyos, na gagawin natin, dapat gawin po natin. Lalong higit ang paghahayag ng salita ng Diyos. At pangatlo, hindi talaga tayo naniniwala sa kapangyarihan ng mabuting balita. Kung patuloy tayong nahihiya, mga kapatid, sa paghahayag ng mabuting balita, baka talagang hindi talaga tayo naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. O baka namang gusto mo lang sarilinin yung mabuting balita. Baka maging katulad po tayo ng isang lingkod ng Diyos na ang ginawa na lang sa kayamanan na pinagkatiwala sa kanya ng kanyang amo ay ilubog na lang sa lupa. Huwag po ganon mga kapatid. Hindi po ganon yung pagkakatawag po natin. Kasi bakit mga kapatid? Best example na lamang po. Di ba mga kapatid, kapag nakaranas ka, ng isang bagay, o let's say, nakakain ka ng pagkain na hindi mo pa nakain sa tanang buhay mo, at nung nakain mo yun, napakasarap, anong response mo pag uwi ng bahay? For sure, hindi titigil ang bibig mo, kakakwento. Diba? Amen po, mga kapatid. Ngayong tayo na mga nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos, ng pagbabago ng Diyos, ng pagbuhos ng banal na Espiritu, ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, dapat ganun din tayo. Diba? 3 minutes na lang po tayo, malapit na po tayo matapos. So, ganun din dapat po tayo mga kapatid. Hindi dapat tayo nahihiya, bagkus proud pa nga tayo. Kasi bakit? Naranasan natin yung biyaya, yung habag,
yung kapangyarihan ng Diyos na akala natin walang pag-asa, may pag-asa pala na mabago ka pa. Ano po? Ganun po dapat, mga kapatid. Ano po, kung sa ibang bagay nga, ano po, kapag nakapasa ka sa exam, hindi ka matigil, pag-share, tuwan-tuwa ka, samantalang itong mabuting balita na siyang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, pag namatay tayo, nahihiya ka. Ano po, hindi po dapat ganon, mga kapatid. Ano po, ngayon anong kailangan natin gawin? Ano po, una, syempre magsisi. Pagsisihan po natin, mga kapatid, yung gantong nararamdaman po natin. Kasi marami na tayong pinalipas na panahon. Ngayon, ito na po yung oras para po tayo humakbang. Kung tayo man sa mga oras po na tayo pupunta ng trabaho, may ibang mga gagawin, san ka man naroroon. Sabi nga ng Panginoon, preach the word in and out of season. Ano pang sabi ng Panginoon? May assurance pa nga, mga kapatid. Kasama natin ang Panginoon hanggang sa dulo ng panahon. Kung wala ka mang kasama sa paghayo, may kasama ka, mga kapatid. Yung banal na Espiritu, ang Panginoong Hesus, ano pang hahanapin po natin? Mga dahilan na lang talaga natin. Kaya natunay nga po, mga kapatid, dapat kung talaga tayo ay talagang tinawag ng Diyos, dapat isuko ang ating mga buhay. Para nang sa gayon, man ang totoo naman, may sasabihin ng mga tao kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Pero dapat maunawaan natin, dapat tayo'y patay sa ating mga sarili. Amen po. So pangalawa, ano po yung kailangan natin gawin? Maging tulad tayo ni Kristo at ang mga naunang mananampalataya. Best example na nga po ang Panginoong Hesus. Nung ipapako siya sa krus, hindi siya nahiya, bagkus nakatingin po siya sa mismong kaligayahan na kanyang matatamo. Sabi nga po doon sa Hebreo chapter 12 verse 2. So yun po yung mga kailangan nating gawin. At tandaan, konting time na lang po, give me at least 2 minutes, patapos na po tayo. Tandaan natin, mga kapatid, kung magpapatuloy tayo sa pagkakahiya sa mabuting balita patungkol kay Kristo, tandaan natin sa sinasabi sa Marcos chapter 8 verse 38, ikahihiya din niya tayo sa dulo ng panahon. Tandaan po natin yan unang-una sa lahat. At pangalawa, kung nais natin na maranasan ang mga kagilagilalas na kayang gawin ng Diyos, kung gusto nating maging kabahagi doon, magkaroon tayo ng mga testimony sa ginawa ng Diyos, humayo po tayo. Tunay naman po, mas okay na maging kasama tayo doon sa kabahagi tayo sa nakakaranas nung pagbabahagi ng mabuting balita kaysa nanonood lang po tayo. At sabi nga po dito, maging kabahagi tayo, lalo na sa mga panahong ito, sa paggawa ng utos ng Diyos, ang ibahagi ang mabuting balita. Mga kapatid, alam naman po natin yan, habang tumatagal ang panahon, pasama ng pasama ang panahon. At alam naman po natin, mga iba't ibang uri ng balita, ito yung panahon para makita nila yung liwanag. Para umusbong yung pananampalataya sa kanila. Simulan po natin. Kahit pagpraktisan mo yung kapitbahay mo, pagpraktisan mo yung pamilya mo, sapat po iyon, mga kapatid. As long as we share the word of God, kasi sabi, this is the power of God unto salvation. So papuri po sa ating Diyos. Saglit po tayong manalangin. Aming Panginoon, purihin kayo sa mga oras po na ito. Maraming salamat sa inyong kabutihan at sa inyong biyaya. Tunay nga, Panginoong Diyos, hindi ito yung panahon para kami ay mahiya. Kami na nakaranas ng inyong kabutihan, ng inyong kapangyarihan, Panginoong Diyos. At ng inyong biyaya, lalong higit, Panginoon, yung pagkakaloob po ninyo, Panginoong Diyos, ng inyong banal na Espiritu sa bawat mananampalataya. Hindi ito yung panahon, Panginoon, para kami mahiya. Dahil lumilipas ang panahon at maraming nangangailangan ng inyong mabuting balita. Maging kabahagi nga kami, Panginoong Diyos. Purihin kayo sa mga oras po na ito, Panginoon. Patuloy nyo nga pong kausapin yung bawat isa po sa amin sa mga oras po na ito. Ipaalala sa amin na ito yung iniutos nyo sa amin, aming Panginoon.
Gawin po ni namin, Panginoong Diyos, ang kalooban po ninyo. At ang dalangin namin kung sa mga panahon na kami nahihiya, natatakot, Panginoong Diyos, hindi namin alam ang gagawin. Panginoon, ang dalangin namin ay tulungan po ninyo kami na magkaroon ng katapangan, na maibahagi ang inyong salita. Magkaroon kami ng karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, sa mga panahong sila'y nagtatanong, para nang sa gayon, ang inyong mga salita pa rin ang patuloy na bubukas sa aming mga labi sa mga panahon po na iyon. Kaya Lord, tulungan po ninyo ang bawat isa sa mga oras po na ito. Sambahin kayo aming Panginoon. Maraming salamat po. Gabayan po ninyo ang bawat isa, saan man sila paroroon, Panginoon. At maging pagkakataon ito, Panginoong Diyos, sa iba't ibang uri ng kaparaanan na maibahagi namin ang inyong mabuting balita. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ano po, mapagpalang umaga po. Ingat po sa bawat isa. Papuri po sa ating Diyos.